May tanong sa akin, "Hello sir, mag-ask lang po. Sana ay mapansin. Huwag niyo na lang po sanang banggitin ang pangalan ko. Sir, kung hindi ba ako makontak ng mga agent, ay lalo ba silang matitrigger na i-post ako sa social media? Hindi naman po ako nagpalit ng SIM. Pero nag-o-off po ako kapag alam kong nagsisimula na silang tumawag at mag-text ng katakot-takot. Sobrang nakakatroma po. Sana ay masagot po. Lagi po akong nanonood ng mga advices nyo. Salamat po." Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, dito po sa ating video, aalamin natin ano ba talaga nagtitrigger dito sa mga bugo katabusadong online lending app agent na to, no? Sa pagpo-post nila sa FB. Ito ba yung hindi nyo pagsagot ng tawag, hindi nyo pagsagot ng SMS? Okay, dito po sa video na to, aalamin natin yan, kaya pakitapos po yung ating video. Pero bago ho yan, disclaimer po muna tayo. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin dito sa ating mga video is based on my experience at saka po sa pagsasaliksik po natin at syempre, no, sa pagtatanong natin at sa gabay po ng ating mga kaibigang abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte or hindi po ako pabor sa hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang po is obligasyon na kailangan nating bayaran. Ang hindi po ako pabor is dun sa maling pamamaraan ng pagpapautang at maling pamamaraan ng paniningil. Okay po, sagutin natin itong pinadala niyong katanungan. So, sabi niyo nga po, no, lagi kayong nanonood na muna doon, no, sa mga advice. Maraming salamat po. Sana po may natututunan kayo sa mga pinagsasabi ko dito. Ano po? Tapos, tinatanong nyo na kung yung hindi pagsagot or hindi pag-contact sa inyo ng mga OLA agent, yun ba yung nagtitrigger sa kanila, no, para i-post kayo sa social media? Kasi nga, off SIM kayo, no, para hindi kayo matawagan, tsaka yung mga katakot-takot na SMS, okay? Kasi nakakatroma ka nyo. Talaga yung nakakatroma. Which is, yun yung gustong mangyari niyang mga yan, yung matroma kayo. Sabi nga ho sa inyo, ang gusto niyan is masira ang inyong pag-iisip. Ha? Yan lang ho ang alam niyang gawin. No? Kaya ho, yung mga yan, no, gagawin lahat ng pamamaraan para buligligin ho ang isip ninyo. Okay, ngayon, sagutin natin kung totoo ba na pag hindi kayo na-contact. Okay. Well, somewhat meron siyang parte. Okay, kaya lang, ito kasi, sobra naman kasi yung paggamit nila ng pagtawag tsaka ng pag-SMS. Bakit? Kasi po, ang pag-SMS at pagtawag at pag-email or pagpunta, no, sa mga kliyente, iyan yung mga tool na ginagamit nyo para kayo makakontak sa kanila. Diba? Kasi syempre, kailangan nyo magpadala ng reminder letter, reminder SMS, diba? Reminder email. Mga ganun ho yan kasi yun lang naman ho pamamaraan para makontak tayo, diba? Kaya lang itong mga bugo katabusadong online lending apps na to, inabuso yun. Diba? Kasi nga, walang alam sa paniningil. Wala namang problema sila, tumawag. Ang due date nyo po is kasi is bukas eh. Pa-confirm lang po, makakabayad po ba tayo? That's it. O SMS kayo, bukas po, due date natin, pa-confirm lang po na makakapagbayad kayo bukas. Ganun lang po. Tsaka sana, pagka kayo sumagot, sila sasagot din base dun sa inyong diba? Sagot. Mali eh. Tignan nyo ho marami ho kung napapadala sa akin kasi mga emails and messages. Pagka kuwari, naningil sila na, due date nyo na bukas, sana bayaran, ganito, ganyan. Sasagot kayo na, pwede po ba sa katapusan bayaran? Abay, susunod na message nila, iba. Hindi connected dun sa, sa sinagot nyo. Diba? Which is mali. Kaya nga, Sus Mariosep, tingnan nyo ha, kaya nga may thread yan eh, email tsaka SMS. Sunod-sunod yan. Kaya may sagutan yan, di ba? Ang kamote. So ano ibig sabihin? Walang alam sa paniningil. Hindi binabasa yung mensahe nyo. Basta walang nakitang payment dun sa kanilang ledger o dun sa record nila, tira lang ng tira yun. Kung ano lang ang masabi, kung ano lang maisip. Wala silang pakialam dun sa history. Mali, di ba? So, ibig sabihin, hindi lang porket hindi nasasagot
or hindi kayo nakokontak o hindi nyo nasasagot yung SMS nila, kaya kayo ipopost. Hindi po ugali na nila talaga yun. Di po ba? Kasi kung nakikipag-communicate naman kayo naabuso lang talaga nila. Di ba? Tsaka isa pa po, pansinin nyo, hindi marunong magbilang yung mga bugok na yan. Tingnan nyo, ika-6 na araw, naniningin na, due date nyo na raw. Alam nyo kung bakit? Kasi po, yung araw ng pag-disburse nila ng pera, kasama sa bilang yun. Kuwari ngayon, di ba? So, ganito yan Anong petsa ho ba ngayon? Petsa ngayon? 24, di ba? 24. Dapat 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Kung may 31, wala ho 1 dapat. Ang due date. Di ba? Sila ho hindi. Kasama ho ngayon. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Singilin na kayo. Due date 30. Sira ulo, di ba? Yun ho yung dahilan kaya naniningil niya sa ika-6 na araw. Ang masakit doon, hindi pa natin alam or hindi alam ng mga kliyente na yan 7 araw lamang. Di po ba? Wala naman ng problema. Sige, advertise mo. 90, up to 90 or 120 days. Diba? Kasi yun, nagpapautang naman talaga dapat masunod kung gaano katagal Pero yung 7 araw, hindi mo sasabihin. Mariosip, sira ulo ka. Kaya nga dapat yan fully disclosed. May batas tayo dyan. The Truth in Lending Act. Diba? Ba't hindi mo sasabihin? Alam nyo kung bakit? Kasi takot yung mga bugok na yan na hindi tanggapin yung loan. Kasi sino ba naman tao na matino ang pag-iisip natatanggapin ang interest 50 ang processing fee 50% ikakaltas. Ang interest mo araw-araw Wala naman actually wala naman ng problema sa araw-araw Kung nakalagay po sa sa ceiling on interest rate na 15% per month, i-divide nyo lang ho yung 15% sa 30, yun po yung araw-araw na na interest. Okay, pwede naman ho yun. Kaya lang ito kasi hindi yung sa araw-araw ang problema Masyadong malaki araw-araw. 'Di ba? Yun ho yung problema diyan. Kaya nababaon yung mga kliyente saka nakakita. 7 araw. Pag lumampas ka, 'di ba, araw-araw may interest, araw-araw may penalty pa yun, doble bukol 'Di ba? Hindi dapat na umi-interest yun. Mariosep, kung ano lang yun dun sa sa 7 days, yun lang yun. Tapos puro penalty na lang yun. Naknang kamuti itong mga to, sobra-sobra naman. Kayo na lang ang nabuhay. Diba? Buti sana kung fully disclosed at alam ng kliyente, hindi. Na kayo ng teteng. Puntahan mo natin kung talaga bang doon natitrigger. No? Party po nun, natitrigger yun. Kasi hindi nga sila nakakasagot, diba? Hindi nakakasagot yung mga kliyente. Kumbaga hindi sila makontak kasi lang yan yung mga bugo kayong abusadong online lending apps na Kung hindi nyo inabuso yung mga yan, sana sinasagot kayo. Diba? Kayo ang may dahilan yan Tapos, ang gagawin nyo pag mampopost sa social media, diba? Sira ulo kasi kayo Sana hindi na nadadagdagan yung trabaho ninyo kung kinakausap nyo ng maayos yung mga kliyente ninyo. Diba? Akala nyo madaling maghanap sa social media? Mga bugok. Not unless yan, inakaw mo na dun sa telepono para madali mong mahanap. Diba? Kasi dinadagdagan nyo yung trabaho nyo Napakadali ho maningil. Kausapin nyo lang ho na maayos. Mahirap kasi sa inyo, takutan ng labanan. Takutan, papahiyan nyo, diba? Diyan kayo magaling. Hindi naman ganun ang paniningil Kung sinimulan nyo sa tamang pagpapautang yan, hindi yan magkakaganyan. Totoo yan. Maniningil, ilang taon ko nang ginagawa to? 26 years, mahigit. Pag kinausap mo ang kliyente ng maayos, magbabayad yan. Okay? Sabihin mo nga walang pera ngayon. Pag kinausap mo na maayos, sasabihin yan, ano pa kasi, sa sahod pa ako sa katapusan pa Diba? O di pag-usapan nyo. Diba? Pwede mo may penalty yan. Boss. Diba? Alam mo naman yun. May kontrata tayo dyan. Na pagka lumagpas ka sa ganito, may penalty yan. Paintindi mo doon sa kliyente kung di niya naiintindihan.
Kasi ang importante sa paniningil, communication. Yun ang wala kayo. Diba? Proper communication po ang kailangan dyan. Diba? Kasi kung hindi well-informed yung inyong mga kliyente, nga yan. Bakit? Kasi, ano ba ang kalakaran sa Pilipinas? Saan ba tayo sanay? Diba? 30 days na utang. 45 days. Oh, dyan tayo sanay. Yung 3 months, 6 months, 1 year. Kayo 7 days. Mali pa bilang. O diba? Parehosip kayo. Tapos, ang masakit doon, pag hindi nasagot yung tawag nyo, hindi na ibalik yung email nyo, hindi na ibalik yung SMS nyo, ano gagawin nyo? Diba? Ipopost sa social media, baka siraulo kayo. Tama bang paniningil yon? Sino sinisingil mo doon? Bugok. Diba? Ewan ko sa inyo. Doon sa nagpadala ng katanungan na to, ano yan? Huwag nyo na lang kumbaga, pansinin sa ngayon. No? Kung ipopost kayo sa social media, wala naman na tayong magagawa rin. Yan ang ano nila eh. Di po ba? So, inform nyo na lang yung mga friends nyo sa social media or look for a way na mailak nyo yung profile nyo para hindi kayo Di po ba? Tapos, yung mga nanakaw sa inyo, sa contact list ninyo, sabihin nyo na rin na baka may tumawag sa inyo. Kasi nandyan na yan, nag-pass due na kayo eh. Di po ba? Kaya ako, lagi di ba sabi sa inyo, pagka may pera kayo, bayaran nyo na lang din. Diba? Huwag nyo nang paubutin na mag-pass due kayo. O ngayon, alam nyo na po, 6 na araw lang po ang bilang sa kanila ng 7. Bilang na lang, mali pa, diba? O, so, kayo po ang gawin nyo, kasi pass due na kayo. Diba? O, pag-ipunan nyo na lamang po, tsaka nyo siya bayaran. Tapos yung pinagbayaran, itabi nyo. Kasi, wala naman po tayong magagawa dyan, napakinabangan natin. Yes, yung natanggap nyo po, kalahati lang, o mahigit sa o kulang sa kalahati. Yung natanggap po ninyo. Kaya lang, nandyan na ho yan eh. It's still our obligation, no, na bayaran po yung ating nahiram. Kasi utang yan eh. Di po ba? Ako ho, take it from me, kasi maniningil ho ako eh. Kumbaga sa akin kasi, sa parte ko, pag ako hindi ho nakakasingil, malungkot ho ako. Alam niyo kung bakit? Kasi ako ginagawa ko yung lahat ng effort ko para ma-educate ko ng maayos yung aking mga kliyente, no? Na makapagbayad sila ng nasa due date, 'di ba? Kasi masakit din para sa akin na magdagdag sila ng penalty. 'Di ba? Hindi ho basta-basta kitain ng pera eh. Kaya ako lagi pag nakikipag-usap, pagka hindi ka nakabayad ngayon may penalty yan. Sayang. 'Di ba? Ganun ako makipag-usap sa kanila. Pero papayagan ko naman, wala namang problema, papayag ako, sige. Kung talagang sa katapusan ka magbabayad, di ito. Gawa natin ng promissory note para legal tayo. Okay? Kasi importante yung sabi nga sa inyo, communication eh. Pag yan ang inalis mo sa singilan, wala. Ganyan na mangyayari. Singilan pa balagbag, no? So walang kumbaga walang magiging pagsasara. Kasi parang relasyon ho yan ang utang. Hindi ho yan basta-basta. No, kaya nga pinakamaganda niya kung matatapat kayo doon sa maniningil na na maayos ka usap eh. May po ba yung nakakaintindi? Pero ito sasabihin ko sa inyo, tao ho, iba-iba na ugali yan. Okay? Iba-iba ho ng haba ng PC yan. No? Kaya lang ako kasi sa tagal ko nang ginagawa, na-adapt ko na. Sabi ko nga sa inyo, ito may usapan kami sa opisina eh. Kung ang kliyente mo 100, dapat ang ugali mo 101. Kasi yung 100 na 100 na ugali para doon sa mga kliyente mo, yung isa kaya naging 1 para sa iyo yun. 'Di ba? Iba-iba kasi na ugali ang mga kliyente. So kailangan lahat 'yun kumbaga mapakisamahan mo, maka-adapt ka sa nila. Iba-iba una ugali. Wala tayong magagawa. Ito yung pinasok kong hanap buhay. So kailangan kong gawin 'yun. Kaya sabi sa inyo, hindi basta-basta ang paniningil. May certain skill ho na kailangang i-develop dyan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kasi muli po, yun lang.